namin ng aming 90th Foundation Day. Medyo matagal na ang land grant. Ang UP Laguna Quezon land grant ay binigay sa UPLB, sa UP system. Noong February 8, 1930, so 95 years ago na siya. Under ito ng UP Diliman. From 1930 hanggang 1989. Ang land grant, binigay ito sa university to generate income para sa i-sustain ang operation ng university. And dahil ang logging ay nag-boom sa Pilipinas after Second World War, kasama ang land grant sa ang naisip na income generating activities ng UP that time ay logging. From 1961 hanggang 1989, meron ditong logging. 4 na malalaking logging companies yung nagputol ng puno dito. And mostly, yung mga puno na pinutol ay in-export natin sa ibang bansa. Particular Japan. At akala siguro nilang time na yun na hindi natin magiging problema yung pagkaubos ng mga puno. Basically, ang logging naman talaga ay kung ginagawa ng tama, pwede naman siya. Kasi lahat ng logging contracts na in-award ng government, stipulated talaga doon na kailangan magtanim ng company. Na unfortunately, hindi talaga ginawa ito. Lahat ng logging concessions na in-award ng government, bawat isa dyan may naka-assign na isang government forester. Siya yung nagtitingin kung itong company ay sinusunod niya yung mga stipulations sa kanyang contract. Apparently, nabulag lahat ng mga forester ng time na yun, hindi nila nakita. Hindi natin alam kung magkano ang dahilan. Yun yung naging malaking problema natin. Nung dumating na yung mga bandang 1989 nga, si dating President Cory Aquino ay nag-issue ng moratorium o banning all commercial logging operation throughout the country. Unfortunately, hindi nakita naman ng gobyerno, hindi nila nakita na talagang napakaraming mga kababayan natin ang umaasa ng livelihood, yung mga employees ng logging workers. So, padalos-dalos na desisyon, hindi sila nakapag-provide ng alternative livelihood sa mga madi-displace na mga empleyado. So itong mga empleyado na ito, knowing na wala nang pupuntahang operation yung kanilang company kasi nationwide ang ban, nagpaiwan na sila dun sa mga logging concession area, naging informal settlers sila na problema ng gobyerno hanggang ngayon. And during that time, alam nila kung nasaan pa yung mga may commercial value pa ng mga puno. So sila yung nagputol. Kaya yung massive deforestation nangyari after the ban. Ang base sa records, close to 20 million Filipinos ang affected. Tauhan sila ng logging dati. So, isipin na lang natin kung 20 million, kung tama ang statistics nila noon, at i-assume natin kalahati na lang sa kanila ang nagputol ng puno, 10 million, isang puno isang araw, 10 million trees a day. So, ilan lang ating itatanim ngayon compared sa ginawa nilang wala tayo sa position na sisihin sila nung time na yun. Survival ang pinag-uusapan doon. At ang maaaring ang kanilang options ay gumawa ng illegal or mamatay sa gutom. So anong pipiliin mo? Natural instinct ng tao ay mag-survive. So yun ang naging problema natin. Pero even before that, ongoing pa mga logging operations sa Pilipinas, tayo ay nag-implement na ng mga reforestation program kasi mabilis talaga, nakita nila mabilis talaga yung pag-decline ng ating mga forest areas.
time pa ni dating President Diosdado Macapagal, meron na tayong mga reforestation program, and mostly lahat yan, mostly inutang natin yan. Mga foreign loans natin yan. At lahat ng mga reforestation program na yan ay lahat ay nag-fail. Kasi saan ba tayo nangungutang? Karamihan yan sa mga Western countries. Pag tayo nangungutang, built-in sa loan yung consultant, and sometimes kasama din yung planting materials o yung mga itatanim, mga seeds. At itong mga Western countries, karamihan dyan mga temperate yan. Nag-yelo ang gubat nila doon. At minsan, 1,000 hectares, 10 klase lang ng puno ang inyong makikita. Samantalang sa atin, tropical country tayo, sa 1 square meter ng lupa natin, possible na hindi lang 10 halaman. Hindi, huwag na natin i-consider na puno. Tingnan niyo yung mga puno dyan. Ang dami kung ano-ano pang halaman nakakapit sa isang puno. So, hindi pamilyar yung mga consultant na kasama sa loan. Ngayon, base sa mga computation, 60% na napupunta na lang sa overhead cost ng loan. Physical na loan ng money na natatanggap natin, 40% lang. Pagdating sa Pilipinas, na embedded na rin sa culture natin ng corruption, kawawa pa yun natin ng 40%. So baka ang nakarating doon sa actual na reforestation project ay 10% na lang. Saan natin hahanapin ang success? Yun ang nangyari. At yun pa lang ang ating nababayaran sa foreign loans. Yung kay President Diosdado Macapagal. Hanggang kay President GMA nangutang tayo. So ngayon daw ang ongoing natin binabayaran sa mga yan ay yung inutang natin noong time ni President Marcos Sr. So kailan pa natin yung matatapos? Pagdating ng 2011, nagkaroon tayo ng reforestation program, yung National Greening Program. Hindi tayo nangutang. Sarili nating pera yan. Pero anong result? Magaling magtago, hindi masyadong na sa social media, pero failure din siya. Ongoing pa rin siya, pero failure din. Kasi nga, ang DNR, siya nag-implement yan, binibigay yan sa mga local government units, mga barangay. At noong 2017, nagkaroon sila ng audit na top ang UPLB para mag-audit ng iba't ibang lugar. Na-assign ako sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. 17% lang ang survival nila. Pero ang disbursement ng pondo ay 100%. Up to the last centavo, ubus talaga. Ang galing nila mag-compute, zero ang natira. Sa amin sa UPLB, pag nag-i-implement kami ng project, simula nung nag-start ako ng trabaho sa UPLB hanggang ngayon, ang dami ng project sa bumangan. Wala kaming nai-zero, laging may balance eh. Ewan ko kung paano ginawa yan. Million ang pondo pero zero talaga. At nung nagkaroon na kami ng exit conference, sabi ng team leader namin, kasi 2017, 32 billion na ang ginastos natin sa National Greening Program. And I'm sure, lahat tayo may ambag doon kasi tayo nagbabayad ng tax. Kung hindi man tayo nagbabayad, lahat ng binibili natin, kinukonsume natin may VAT. So, lahat tayo ay taxpayer. Sinulat ng aming team leader, 32 billion. Nag-note sa baba, where are the forest? Nakakapanghinayang, pero yan ang reality. Ngayon, ilan yung itatanim nyo ngayon? 200. Yan yung mga sinasabi ko na efficient, effective na way of rehabilitating our denuded forest land. Kasi kayo mismo,
alam nyo na may naitanim. Kahit ibandera ng PID sa kanilang social media page yung inyong ginawa, alam ninyo. Hindi kayo magdududa na baka ito ay publicity lang. Kasi kayo mismo yung nagtanim. Kasi pag government natin yung naglagay sa diaryo, inaano na talaga yung doubt natin na totoo ba ito. Nakakalungkot, pero yun talaga nangyayari. Na-observe ko na siya ng mahabang panahon. At dito, nag-start ako dito sa Landgram noong 1997, just after my board exam. Ito talagang lugar na ito, kung titingnan ninyo yan, see-through yan. Kung may malalaking puno kayo nakikita ngayon, yan lang yung mga puno na inabutan ko. Maliit pa yan. The rest, kugon talaga yan. Pagdadating ng March, nasusunog yan, kilometro yan. Kasi grassland siya. Even isang cigarette pack lang yung nakamulan, talaga nagtutuloy ko yan. And even ako, forester, nung nag-start kami, parang kahit ako may doubt ako na kailan pa kaya lalaki itong tinatanim namin. Maliliit pa sa ballpen yung stem ng seedlings. Pero yun nga, huwag mo lang palang babantayan. Huwag ka maiinit. Lalaki din sila. Yung mga unang tinanim namin, mas malalaki pa dyan sa diameter ng tubig. Ang testament niya, lumalaki talaga puno. Isang testament niya, matanda na rin ako sa landa. Yun nga, huwag lang natin hihintayin. At yun nga, bali sa yung mga studies na nakandak na, yun daw isang puno, throughout its lifetime, ay kayang mag-capture ng 1 ton of carbon. So, i-assume na natin na 100% mabubuhay yung tinanim. 200 tons. Very significant contribution yan. 1 ton of carbon. Basically, hindi na naman natin sa generation natin, hindi na natin gaano papakinabangan yung benefits ng inyong itatanim. Kaya, pwede talaga natin sabihin, legacy ninyo yun. Legacy natin yung ating gagawin. Kasi, yung mga succeeding generations, makikinabang dun sa inyong gagawin na yun sa ating activity. Ngayon ay Saturday. Pwedeng tayo ay day off. Pwedeng tayo mga natutulog pa. Pwedeng tayo naghihintay na magbukas ng mall. O naghihintay na para election Monday. Pero napili ninyo yung activity na ito. Alam ko, maaga pa kayo gumising, ang haba ng travel, ang daming store ko sa daan, pakaingay na, nanghaharap pa. Pero, yun nga, sana hindi ito yung, pangilan yun ng, ano naman tanim dito? First time. Ano nga isang open text, yung isa, yung isip ko open. Kaya pala open access. So, yun. Sana hindi ito yung una, hindi rin ito yung huli. At ano naman, anywhere pwede naman talaga tayong magtanim. Nung time ni dating President Marcos, may inisyu ng batas noon, yung PD 1153. Ayan tayo, mandated tayo magtanim ng isang puno kada buwan sa loob ng 5 taon. So, 1 times 12 times 5, 60. So, kung hindi pa tayo nakapagtanim aside from yung tatanim nyo ngayon dito, so, ano pa? May utang pa. Kasi ang nakalagay doon, dapat daw 12 years old and above ng able body. So, kung kulang pa, may attendance naman kayo, monitor ko na yung compliance. Yan may mga ano din, may penal provision din yung batas na pwede daw bawiin ang check ng ating diploma, pwede bawiin ng PRC ating license. Pero from 1977 up to now, wala naman na-penalize kahit isa. Kasi wala naman nagmo-monitor ng compliance and majority ng tayo, hindi tayo aware na mayroon palang ganung batas. Pero
Ngayon, alam na natin, pwede nga tayo magtanim anywhere. Hindi naman nililimitahan tayo sa 60. Pwede tayo magtanim more than that. At sabi ko nga, legacy natin yun. Ngayon, mayroon pang legal, moral and legal obligation natin as citizen na tayo ay tumulong dun sa pag-rehab ng ating mga nasirang kalikasan. Ang ano naman kung titingnan talaga natin, paano ba nakakapagbigay ng malinis na hangin ng mga puno? Iba kailangan din yan ng carbon dioxide. Dahil alam naman natin, basic sa science, yung photosynthesis. Sino ang producer ng carbon? Tayo. Tayo mga nasa animal kingdom. Ngayon, kung titingnan natin, complementary talaga siya. Yung kailangan ng puno na carbon dioxide, kailangan natin provide. Tapos ibabalik sa atin, malinis na hangin and nare-regulate niya yung tubig. Pero habang tumatagal ang panahon, ang bilis dumami ng tao. Tapos, pinuputol yung mga puno. So, napakalaki ng imbalance sa ngayon. So, nandito kayo ngayon to help tilt the balance. Hindi lahat ng tao, hindi lahat tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na tumulong na maging part ng solution. So, you are very lucky. And on behalf ng UPLB, ng aming office, Land Grant Management Office, papasalamat kami na napili ninyo itong ganitong activity. Tama na tayo dun sa mga feeding program. Mas binibigyan lang natin ng leeway ang DSWD na kurakutin ang pera. Kasi nasa kanila ang pera para dyan sa mga feeding program. Pag tayo nakisawsaw pa dyan, ay yung pera nilang natitipid ay mawawala. Hindi natin alam kung saan napupunta. Sa ano naman, sa DNR, ganun din. Habang tayo tumutulong magtanim, nababawasan din yung kanilang mga dapat tanim. Pero bayanan natin sila. Kung yun ang gusto nila, pagbigyan na lang. Itong Laguna Quezon Land Grant ay nasa southern portion ng Sierra Madre Mountain Range. Ang pinakamahabang mountain range sa atin sa Pilipinas. Nag-start siya sa Cagayan hanggang dito sa San Pablo City sa Laguna. So, nakaparallel siya sa mainland Luzon. So, siya yung sumasalo ng lahat ng tama ng malalakas na bagyo sa nanggagaling sa Pacific. Based sa mga studies, 50% daw ng strength ng mga bagyo ay nababasag na. Nadi-dissipate siya at ang nakakarating sa atin, 50% na lang, kalahati. Just imagine yung mga na-experience natin ay ang lalakas pa rin. Nung hindi pa nauuso ang mga LED billboards, di ba, uso dyan yung mga tart na napakalalaki. Wala pang signal, ano pa lang ng pag-asa, papasok pa lang ng bagyo, pinaparol na yan. Kasi alam natin na talagang yan ay hazard kung aabutin ng bagyo na yan. Isipin natin, kung times 2 nung mga naranasan natin ng wala na Sierra Madre, times 2 yan. At ang unang magsasuffer talaga dyan ay yung mga nasa Central Luzon. Kasi halos wala talagang bundok dyan sa lugar na yan. Flat na flat yung parang Mount Arayat lang matatanong mo dyan ang medyo mataas na bundok. At hindi ko alam kung nakita ninyo yung picture nitong eastern seaboard ng Luzon, na Sierra Madre nga siya. After ng Typhoon Christine last year, November, talagang siya brown na brown yung buong side na yun. Kung i-compare natin yun sa tao, ay parang nabugbog yan, black and blue. So, isipin natin, taon-taon na experience ng Sierra Madre, yung ganon. Siya talaga yung sumasalo ng unang bukso ng bagyo. So, talagang obligasyon natin na tulungan din na makarecover sa mga times na may pagkakataon tayo, yung Sierra Madre. Kasi every year, without asking, tinutulungan tayo na masave ng Sierra Madre sa mga ganyan. Tayo ay talagang, kagaya nito, itong lugar na ito, nag-a-average talaga siya ng 22 typhoons a year. Dumadaan dito. At lahat yan nadaan sa Sierra Madre. Bihirang-bihira tayo magkaroon ng bagyo na nanggaling sa West Philippine Sea.
halos lahat yan sa Eastern, sa Pacific. At kagaya nga ng land grant na yan, ano din, siguro yung mga nakatalino sa UP no, hindi rin nila naisip na talagang mauubos ang mga puno. Ang tinignan lang nila yung income. Hindi ko alam kung nakatulong talaga sa University of Income. Kasi nang dumating ako dito, ang building lang dito noong 1997 yan, luma na yan. Saka yung guardhouse. Walang kuryente, kita nyo wala din bintana. Diyan ako natutulog nung nag-start ako dito. At any time of the day na papasok ako sa room ko dyan, naka-flashlight ako kasi napakabilis. Tapos wala kaming kuryente, 2006 na magka-kuryente dito. Ay, hindi ko alam kung talaga naka-generate nga ng income ang UP noong time ng logging. Pero base dun sa mga lumang pictures na nakikita ko, talagang ang lalaki ng puno na pinutol. Minsan yung isang truck, pamilyar naman kayo dun sa sasakyan na kinakargahan ng gasolina. Ganun malalaki ang pinutol dito. Isang truck, isang troso lang. Sayang. Sana nakakita pa tayo ng ganun ngayon. Wala na. Talagang mga small trees na lang ang natitira. Pero siguro, the next generation, kung magtutuloy-tuloy yung mga ganitong activity na mapapangalagaan siya, baka makita nila yung ating tatanim. Pero for sure, hindi na natin makikita yun. Matagal din siya bago natin. 100 years, more than. So, kayo ba lahat naka-attend sa briefing ng TID? So, na-discuss na naman nila yung kanilang programa, yung Reach to It. At hopefully makumpleto din nyo yun. Kasi ito yung Reach. Tapos meron din silang mga programa dun sa mga lowland. Nagkano rin kami ng mga vegetable garden sa mga schools. Free lahat yan. Tapos yung mga schools na yung nagha-harvest, sila yung nag-maintain. Then meron din silang mangrove planting. Mahirap ang mangrove. Kasi pag nagtanim kayo, halimbawa low tide, inabot kayo ng high tide, pag alis nyo, hindi nyo lang kung kayo may tinanim. Kasi titingnan nyo po, tubig na yan. Tapos, ang nangyayari dyan, mababa talaga survival kasi yung current ng dagat, pag yung itinanim nyo, hindi masyadong naayos pagkakatanim. Pag nag-low tide na naman, marami doon nadadala din ng tubig. So, mababa yung survival. Tapos, kung mahina din sigmura nyo, mahirap mag-mangrove planting. Kasi karamihan yan ay malapit din sa mga residential na yung area. Nagtatanim kayo, tapos hindi pa kayo tapos magtanim, nag-high tide, paglingon nyo, katabi nyo mga nakalutang na diaper, gano'ng kahirap sa mangrove. Pero napaka-importante din ng mangrove areas natin. Kasi siya naman yung mga nagpuprotekta naman do sa mga coastal communities, storm surge, yung biglang maliliit na tsunami yung storm surge na yun. Then, ang pinaka-last nila, yung coral planting. Challenging din yon kasi kinukulture nila yung mga corals, then idadive yun sa ilalim. So, kailangan nakabikini kayo po. Saka malalim talaga yung pinaglalagyan nila. So, may ano yun, maganda rin na makukumpleto nyo from ridge to ridge. Ang site nila sa Laon yun, pang mga coral planting. Ang mangrove sa Bulacan, tapos yung mga vegetable garden sa mga schools dito sa Region 4. May ano ba? May question kaya? Ngayon, ang inyong mga itatanim ay mga native din dito sa Sierra Madre, dito kay Malek, ito generminate sa aming nursery. Nasa planting site na siya, may ukay na, may layout. All you have to do is to remove the plastic. Siguraduhin nyo matatanggal yung plastic bago itanim. Kasi yung iba,
Masabi lang na makapagtanim, pag nakapagpa-picture, basta ilalagay mo yung seedling doon, tinatabunan na kasama yung plastic. Mabobonsai ang ating seedling pagkakasama yung plastic. Kasi matagal ma-decompose yung plastic, yung ugat niya, doon lang siya iikot sa loob ng plastic. And also, ma-deprive siya ng mga nutrients na available sa tsatsaga siya dun sa lupa na nasa loob ng plastic. So, yan. May may demo dun sa side ng proper way of planting. And, sabi ko nga, sana hindi ito yung una, hindi rin ito yung huli. Welcome kayo dito anytime. Tapos yung inyong itatanim, pwede nyo kunan kung may mga app na yung inyong cellphone na may coordinates yung picture. Hindi man natin makita kung nasa mga kanya-kanya tayong bahay o opisina. Hindi man natin makita yung actual na seedlings kasi napakababa naman ng resolution ng ating Google Map, Google Earth. Pero at least yung relative location kung nasan yung tinanim nyo, mag-a-appear yan pag in-enter ninyo doon yung picture o yung coordinates. Para May 10, 2025 na dito ako nagtanim ako. Yung report naman nito ay ina-upload yan ng feed sa kanilang FB page. And nire-require din naman kami ng feed mag-submit ng regular report kasi binibintin yan. Sasubmit kami yung kanyang alam ko, pagka-submit namin sa kanila, pwede nila kayo i-provide ng reports na kita ninyo yung progress ng seedling. After 3 years, kung kayo babalik, kung after 3 years nyo balikan, mataas pa sa inyo ang seedling. Pero depende rin. May mga slow growing, may mga fast growing din kasi mga seedlings. Okay, kung wala na kayong question, nakapag-warm up na kayo. Hindi pa po. Na-warm up na.